Noong mga taong 90s na kung saan ang telebisyon ang pangunahing media ng pamilyang Pilipino, may isang patalasas na tumanim sa aking isipan. Ang sabi doon, ang maling ginagawa ng mga matatanda sa paningin ng mga bata ay nagiging tama. May eksena doon na may isang matandang lalaki na tumawid sa maling daan. May nakasulat ngang malaking karatula na nagsasabing bawal tumawid, nakamamatay. Pinakita doon ang mata ng isang bata na nakatingin sa matandang tumatawid. May isa pang eksena na kung saan nahuli ng isang bata ang isang babae na nagtapon ng basura sa kanyang sasakyan na parang basurahan ng kanyang paligid. Binigyan ng frame ng kamera ang mata ng batang nakatingin sa maling pagtapon ng basura. Makapangyarihan ang ating mga gawa o kilos kumpara sa ating mga salita o sinasabi. Sabi ng mga eksperto sa mundo ng communications, mas malalim ang kahulugan ng bagay na hindi kayang sabihin ng salita, pero makikita mo sa mga kilos at gawa ng isang tao. Halimbawa, hindi ba't kapag ang iyong ina o ama ay galit na? Alam mo sa lakas at taas ng boses ng iyong magulang, mararamdaman mo kapag sila'y galit na. Yung mga taong nagtampo sa inyo, mararamdaman mo minsan na parang hindi na nga kumikibo at parang lumalayo na sa iyo ang loob. Pero hindi niya sasabihin ito, mararamdaman mo sa kanyang kilos at gawa. Ganito po ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyong ating narinig. Si Jesus ay nagpapaalala sa atin na bagamat ang mga eskriba at pariseo ay mga edukadong tao, marunong, matalino, magaling magsalita at alam ang salita ng Diyos. Subalit ang problema, hindi nila ginagawa ang kanilang mga sinasabi. Kaya sinabi ni Jesus, sundin ninyo ang sinasabi sa inyo, subalit huwag niyong gagayahin ang kanilang mga gawa. Isa sa mga kinikilala kong sumunod sa utos na ito ay si Santo Domingo de Guzman. Noong panahon niya, marami ding magagaling na mga mangangaral ng Diyos. Halimbawa, ang mga Albigensians nagturo ng maling katuruan taliwas sa ating pananampalataya. Subalit magaling silang magsalita. Noon napansin ni Santo Domingo, ang tanong niya, bakit kaya naniniwala ang mga tao kahit mali ang turo? Nakita niya na ang mga Albigensians ay may simpleng buhay. At yun ang sinusundan ng mga tao. Kaya naman si Santo Domingo sa pagtatatag niya ng Order of Preachers, isinama niya ang buhay na payak at simple at tinawag ngang itinerant preachers. Kaya kung ikaw ay leader ng community, organization, school o iba pa, mas mabuting hindi lamang ikaw ay mayaman sa mga pangaral at salita, mas mabuti din sanang mas mayaman kang maipakita mo sa iba ang mga mabubuting asal na isang tunay na leader.